Salamat 2024. Handa na ako sa 2025. May mga panibagong yugto na namang magkaganap. Marami daw minalas o sinuwerte, sabi nila, sa taong 2024 na papaalis na. Kung iisipin mabuti, ang lahat ng nangyayari ay may dalawang dahilan. Bunga lamang ito ng desisyong nasa huli ang pagsisisi o desisyong hindi mo pinanghihinayangan. Ngunit Diyos pa rin ang mas nakakaalam kung sa taong 2025 ano ba ang kahihinatnan. Namana natin ang nagsikalat na kung ano-anong mga pamahiin, hindi na rin nakapagtataka dahil nasakop tayo ng ibang lahi noong araw at naalipin. Gumawa ako ng mensahe galing sa aking puso at diwa. Isinulat ko kaya ito na buo, inipon ang mga letra at naging isang tula. Baka sakaling makatulong para mas maunawaan ng iilan kung ano nga ba ang dahilan bakit nakakaabot pa tayo sa panahong kasalukuyan. Alam mo ba, kung ikaw ay may pusong malinis, utak na magaling mag-isip, tiyak di ka malilihis. Maganahin mo ang dalawang yan na naaayon sa gusto mong marating, tiyak dadalhin ka sa sitwasyong magbibigay ng sagot sa iyong panalangin. Ang pagkakaiba ng taong puro lang talino ngunit walang mabuting puso, magiging mayabang ito at puro sarili ang itinataas sa mundong ito. Ngunit may tao din namang matalino at mayroong mabuting puso. Yun ang tunay na pinagpala at makikita ang kanyang mabuting pakikisama sa kapwa-tao. Huwag nating kalimutang maging mabuti sa lahat ng panahon kaysa piliing manakit at magpahamak ng iba para lang sa hirap ay makaahon. Isipin mong hindi ka permanenteng buhay sa mundong ito. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa at ang kabutihan ay babalik sa iyo. Hayop na'y umalis man, ngunit babalik kung ang amo nito'y naging mabuti sa kanya. Gayon din ang mangyayari sa tao, babalikan siya ng kapalarang maganda kapag purong mabuti ang nagawa niya. Kung may pagkakataon may hindi maiwasang magkasala, lumuhod ka sa Diyos at humingi ng tawad, wala iyang bayad, may sukli ka pa. Walang sinuman ang pwedeng makapagsabi na wala ng kabutihan sa isang suwail na tao. Dagat nga'y naging maalat man, ngunit nagbibigay ng grasya sa sinumang sumisip nito. Minsan panglabas lang na anyo ang unang nakikita, kaya sisirin mo rin ang pangloob para hindi ka magkamali sa panghusga. Mabuti pa ang isang aso sa kalsada na naghahanap ng amo, hindi ng husga pagkus lumalapit ito sa tao dahil nagpapakasakaling pakakainin siya nito. Pero minsan malupit din ang tao sa mundong ito. Mas malupit pa sa nilalang na may pangil. Mas nagiging hayop pa ang asta at sa likha ng kalikasan ay ninira at naging suway. Maging katulad kayo ng bituin sa kalangitan sa kataas-taasan na nakikita sa gabi. Dumaan man ang dilubyo sa buhay at kadiliman, sana'y kikinang pa rin ang pagiging mabuti. Diyos ang inyong pagkatiwalaan, siya ang may-ari ng lahat, lalo na sa ating kaluluwa. Darating ang araw, lahat ay iiwanan natin sa mundong ito, lahat ay mapupura. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, magpahanggang wakas ng sangkatauhan. Salita niya ay mananatili sa kahuli-hulihan.